May kailangan ka? Balita ko, aalis ka na bukas. Tatalikuran mong eleksyon pati na ang anak mo? Yung kalbong yun. Bakit niya sinabi kay Cheadle? Ayaw mong dumito hanggang sa matapos? Alam ko na magiging resulta. Tsaka naaliw na ako ng gusto. Ang makilalang hunter na si Leorio ang pinakamasayang parte. Merong potensyal ang taong yon. Ano bang sinasabi mo? 4 na lang ang kandidato at hindi natin alam ang mangyayari. Yun nga ang sinasabi ko. Kita mo na, naiintindihan mo. Huh? Ang plano ko mamaya, ikaw ang iboboto ko. Kita tayo mamaya. Linawin mo nga, ano ba talagang gusto mong sabihin? Sira ka ba? Ang sinasabi ko, yung resulta ng eleksyon walang resulta. Alam mo ba kung ilang araw pa bago ito matapos? Sandali, paano mo nalaman yan? Dahil kayo ni Mizay, ang layunin nyo manalo. Pero kung talagang gusto nyo manalo, dapat nagsumikap at nagpursige kayo ng gusto. Gumamit na kayo ng kahit na anong paraan pagdating sa ikalawa at ikatlong round para makuha ang karamihan ng boto at matupad ang voters turnout na kailangan. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Madaling magsalita kapag tapos na ang pangyayari. Kung binalaan kita sa simula pa lang, gagawin mo yung kabaliktaran. Ang hirap mo kayang kausap, ikaw talaga. Sige na, pag-isipan mo na lang yung mga sinabi ko. Paniwalaan mo na lang kung anong gusto mong paniwalaan. Teka, sandali! Ano na naman ba yun? Susundin ko ang mga sasabihin mo. Anong gagawin ko ngayon? Sa itsura mo, para ka naman pinarusahan ng gusto eh. Hindi ko alam kung ano ba ang nasa isip ni Pariston. Paano ko siya matatalo sa eleksyon? Kahit naman sabihin ko sa'yo, di ba? Baliwala rin kasi kahit kailan hindi mo ako sinunod. Pero sige, okay. Sisimulan ko sa kung anong iniisip ni Pariston. Ayos na ba yun sa'yo? Si Pariston, ayaw niyo manalo. Ang problema, ayaw niya ring matalo. Kaya siya malakas na kalaban. Ano ka mo? Paano nangyari yon? Oo nga, ang gulo, no? Sinasabi ng isip natin na ang mga taong nagpapahayag na gusto nila manalo talagang malakas. Di ba? Wala namang masama ron. Tama ka. Kaya nahuhulaan agad ang kilos mo. Lalo na pag matindi ang kagustuhan mong manalo sa isang larong nangangailangan ng maraming tao para bumoto. Laro lang? Oh, yan ang halimbawa. Ang akala mo wala akong galang dahil sa sinabi ko. Nagagalit ka kasi tinamaan ang moral mo at ikaw yung sunod sa manual palagi. Tumingin ka nga sa akin. Hindi ganyan ang asal ng isang aso. Yung totoong ikaw na yan eh. Pamilyar ka kay Pariston. Kilala niya ang parehong ikaw. Dapat alam mo yon. Alam niya kung ano ang eksaktong iniisip mo at ang susunod mong gagawin. Pero kahit ganon, ayaw pa rin niya manalo. Ang galing niya, di ba? Kung ganon, anong gagawin ko? Sinabi ko na, di ba? Kahit sabihin ko kung anong gagawin mo, hindi ka naman makikinig. Ilang beses pa ba natin itong pagtatalunan? O sige, sasabihin ko sa iyo kung anong mangyayari pag nagpatuloy ang ganyan laro. Sa susunod na botohan, kasama kayo ni Pariston sa matitira. Kung magkaroon ng tabla, may 2 uling papasok. Ganon na mangyayari. Paulit-ulit lang yon. Pipilitin ni Pariston na maibaba ang turnout rate. Ang mga association hunters na kontrolado niya, siguradong tatanggi na sa pagboto. Pero bakit? Sinabi ko na sa'yo dahil ayaw ni Pariston na manalo o matalo. Patatagalin niya hanggang sa huling araw. Kasi naghahanap lang siya ng mapaglilibangan. Kapareho namin siya ni Netero. Hindi ba? Napakabilis ko mabagot. Pero siya, mapagpasayan siya. Sa 4 na kandidatong natitira, ang may dala lang ng kalooban ni Netero, walang iba kundi si Pariston. Tumigil ka! Wala kang karapatang sabihin yan! Nagseselos ka lang sa kanya. Ikaw ba, naging magiliw dun sa matanda tulad niya? Tumigil ka na sabi! Huwag kang magyayabang! Sabihin mo na lang sa akin ang araw kung kailan matatapos ang butuhan! Sira ulo kang palaboy! Sige, gagawin ko. Pero bago ako matapos, matuto kang umasal na maayos. Ang hirap mong kausap. Nung pinasabog ni Netero ang sarili niya,
100 malalaking airship na mula sa Hunter Association ang nagpunta sa Silangang Gorto. Walang record ng paglipad nila. Lahat ng dokumento nagpapakita na sa hangar lang sila at inaayos. Hindi mo alam yun, oh. Dapat kasi nakikipagkaibigan ka sa mga mekaniko at piloto. Ano bang sinasabi mo? Kukunin nila ang humigit kumulang na 5,000 kukun. Mga kukun na naglalaman ng mga Chimera mutant. Lahat ng mutant nakakagamit ng NEN. At ngayon, malapit na silang mapisa. Ang balak ni Pariston, paglaruan muna ang mga yon. At ngayon, may malaki na siyang palaruan. Matatapos ang eleksyon sa araw ng susunod na Hunter exam. Ganun pa man, kung sakali magbago ang mga patakaran, magbabago ng bahagya ang sitwasyon. Yung ibang mangyayari, ikaw ang mag-isip. Hunter ka, di ba? At ngayon naman, isasagawa na natin ang ikawalang round ng pagboto para sa ika-13 chairman. Sa araw na ito, pakinggan muna natin ang talumpati ng 4 na natitirang kandidato. Pagkatapos magdebate ng mga kandidato, tsaka natin isasagawa ang botohan. Paano ba ako napunta sa ganito? Ay, malamang kasalanan ko. Sa ngayon, pakinggan natin ang mga komento ng mga kandidatong hindi nakapasok sa top 4. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Salamat sa inyo. Sa pagpapatuloy ng eleksyon, hinihiling ko sa mga hunter na nagtiwala sa kakayahan ko na ibigay ang tiwala at botong nakuha ko sa kasamahan kong si Cheater. Sa kasalukuyan, hindi nagkakaisa ang Zodiacs. Pero may ilan sa aming magkakatulad ng layunin pagdating sa pamamalakad. At ang katulad ko ng layunin ay itong si Cheater. Ang hangarin niya mapanatili ang kaayusan at balanse ang magdadala sa ating asosasyon sa mas maayos na direksyon sa hinaharap. Magsisimula na tayo sa mga talumpati ng natitirang 4 na kandidato. May isang bagay lang na dapat tandaan. Lahat ng mga hunter na nandito ngayon sa auditorium, kailangang manatili sa kanilang kinauupuan hanggat hindi pa tayo nagtatagumpay sa pagpili ng ating ika-13 chairman. Sino mga nasa loob? Si Tsubo nilang at si Kanari. Kumusta si Master Aloka? Natutulog pa rin siya. Hinihintay ko lang siyang magising. Hindi na magtatagal. Sandali na lang. Gon! Posibleng mangyari na magkaroon ng tabla sa mga susunod na botohan. Pero naglaan na kami ng mga kakailanganin natin. Kaya wala kayong aalalahanin kahit paulit-ulit ang botohan at kahit na tumagal pa ito ng ilang oras o ilang araw. Uulitin ko po sa inyong lahat. Walang maaaring umalis dito sa auditorium hanggat hindi natin napipili ang ika-13 chairman. At ngayon, unang magsasalita ang kandidatong nasa ika-4 na pwesto. Pakinggan natin si Misa Stom. Hindi maganda to. Para matanggal si Pariston, kailangan ko isakripisyong sarili ko. Bibilisan ko lang. Sa 4 na kandidatong nasa harap nyo, ang kwalipikado para maging chairman
Walang iba kundi si Cheadle lamang. Hindi ko sinasabing ayoko maging chairman, pero hindi ko pa panahon. Una, kailangan ko muna sanayin ang mga hunter na nasa ilalim ko at magsikap para maging isang triple hunter. Salamat kung bibigyan nyo ng katuparan ng kahilingan ko upang matapos ng eleksyon ngayong araw. Yun lang. Anong sasabihin ko? Sunod naman, ang kandidatong nasa ikatlong pwesto, si Cheadle. Pakinggan natin siya. Maiksi lang din ang sasabihin ko sa inyo. Mga kapwa ko, Hunter. Para sa akin, ang ika-13 chairman, walang iba kundi ang kandidatong si Leorio. Yun lang. Ano yun? Anong binabalak mangyari ni Cheadle? Hindi pwedeng ako mapiling chairman. Sa totoo lang, ni ayoko nga mapiling chairman eh. Sasabihin ko na lang ang gusto kong sabihin. Sa bagay, wala naman sa eleksyon to ang focus ko. Okay, maraming salamat, Cheadle. Ngayon naman, pakinggan natin ang kandidatong pumangalawa, si Ginoong Leorio. Hindi ka nang umingiti ngayon, Pariston. Hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Hindi ako makakapayag. Asan no? Ginoong Leorio, maaari ka nang magbigay ng talumpati mo. Ginoong Leorio! Ginoong Leorio! Ano ba? Huwag mong sabihin na tutulong ka! Sasakalin kita pag hindi ka tumayo dyan! Ako na! Patay. Walang pumapasok sa utak ko. Ano ba to? Anong ginagawa ko dito? Bahala na nga. Kung ganon. Sasabihin ko kung anong nasa isip ko. Kapag binoto nyo akong chairman, aangkinin ko ang buong Hunter Association. Ang unang utos na ipapalabas ko para sa inyong lahat. Tulungan ninyo may ligtas ang kaibigan kong si God. Okay? Sa totoo lang, hindi ako dapat nandito sa lugar na to. Sa bagay, kahit nasa tabi ako ni Gon, wala rin naman ako may tutulong sa kanya. Sa ngayon, nakikipaglaban si Gon para mabuhay. Kaibigan ko siya. Isang mabuting kaibigan. Yun nga lang, naisip ko lang yun, kamakailan lang. Nung mga panahong, nag-aaral akong mag-isa. Umiinom, palipat-lipat ng lugar. Nakikipagharutan sa iba't ibang babae. Nagsiserve sa internet. Nakikipaglaban si Gon para sa iba. Kasama ang dating chairman at ang mga kakampi nila. At ang isa sa kanila, itinataya ngayon ng buhay para sa kaligtasan ni Gon. Tapos ako, ang kaya ko lang gawin, ikwento sa inyong kabutihan ni Gon. Yun lang ang kaya kong gawin para sa kaibigan ko. Kaya naman, pag ako naging chairman, kakausapin ko kayo palagi. Pakiusap! Tulungan niyo mailigtas si Gon! Gamitin niyo ang mga utak niyo! Kung may idea kayo, kumilos na kayo! At kung may magagawa kayo, sabihin niyo na sa akin! Gagawin ko lahat! Jing, palagay ko nauunawaan ko na kung ba't hindi mo iniwasan ang suntok niya. Kahit nung mga sandaling yon, may nakita kang pambihira sa katauhan niya. Tanggap ko na kung siya magiging chairman. Kapasar, tingin ko, sumobra naman yata ang mga sinabi ko. Kalimutan niyo na yung saharutan. Tapos na ako. Kung naroon kami para suportahan siya, sigurado ko, magiging mabuti siyang chairman. Ang panghuli, ang kandidatong nasa unang pwesto, si Pariston. Pakinggan natin siya. Mga kasama, tumahimik na po tayo. Tapos
Tapos na ang laban, Pariston. Wala nang halaga kahit ano pang sabihin mo. Ang 87 na botong nakuha ko, ang 72 na boto ni Mizay, at 57 na independent na boto, dagdag sa 95 na boto ni Leorio. Magdudulot sa kanya ng 311 na boto. Mapupunta sa kanya mahigit na 55% ng mga boto. Ang ika-13 chairman, si Leorio. Mga kasama, maaari bang tumahimik na muna kayo? Iwasan niyo ang paggamit ng mga cellphone ninyo. Sige kayo. Kapag hindi kayo tumahimik, sisigaw na ako dito. Mga kasama, ituloy niyo lang ang paggamit ng mga cellphone niyo. Dahil yun ang diwa ng pagiging hunter nating lahat pagkatapos ng eleksyon. Ipinapangako kong gagawin ng lahat para mailigtas ang buhay ni Gon. Pero ganun pa man, kailangan nating ihiwalay ang usaping yon sa eleksyong magaganap ngayon. Sa 4 na kandidato, ang nararapat maging chairman, walang iba kundi si Mizay Stone. Meron akong natutunan sa 3 taon kong paninilbihan bilang vice chairman ni Chairman Netero. Sabi niya, may 3 kondisyon na kailangan para maging chairman. Ang una, mahusay lumaban. Mahalagang katangian yon lalo na sa mga trabahong kinabibilangan natin. Napatunayan yon nung huling krisis na naganap. Ikalawa, karanasan. Karunungan na mula sa malawak na karanasan. Bilang mga hunter, mas malawak ang karanasan, mas mabuti. Bakit? Bakit ako naiirita ng husto kapag nagsasalita si Pariston? At ang ikatlo, kakayahan. Alam ko na kung bakit. Naiintindihan ko siya. Hindi niya kailanman sinasabi kung anong totoong nasa isip niya. Kakaunti lamang ang mga hunter na pag nakita mo, sasabihin mong mapapabuti ang Hunter Association kapag siya ang napili para maging chairman. Kung husay sa laban, kulang si Chidel. Si Leorio, kulang sa karanasan. Tama na. Baka hindi na ako makapagpigil pa. Samantalang ako, kulang sa 3 yun. Dapat tumatawan na kayo sa sinabi kong yun. Kailangan kong mahulaan kung anong habol niya. Sa 3 katangiang binanggit ko kanina, tanging si Mizay Storm lang ang nagtataglay ng lahat ng mga katangiang yun. 120 sa 290 na boto ni Pariston, kabilang sa mga association hunters. Ang 30 na boto nagmula sa investigative at administrative departments na pinamumunuan niya. Kontrolado yan ni Pariston. Siya ang iboboto kahit hindi siya ang gusto o hindi siya magbigay ng talumpati. Dadako na tayo ngayon sa debate ng mga kandidato na inaabangan ninyong lahat. Mahahati ang boto sa ginawang talumpati ni Pariston dun sa mga independent na kumikiling kay Leorio. Ang hula ko, ganito ang mangyayari. Pero kung ganito, mapipilitan na namang magbotohan ng panibago na siya namang layunin namin. Pagkatapos ng debate, may magbabago kaya? Wala kang silbi. Ako na lang ang iisip kung paano. Pwedeng ako na lang ang mauna? Hindi, ako mauna. Gaya ng sinabi ko kanina, hindi ako interesadong maging chairman. Mali ka. Ang sabi mo kanina, hindi mo sinasabing ayaw mo maging chairman. Kaya lang, hindi ito usapin kung anong gusto mo, Mizay Stone. Ha? Ang mahalaga kung anong pulso ng ating mga kasama. Minsan kasi may mga sitwasyon na isang tao lang ang pwede makagawa ng isang trabaho. Doon papasok ang kakayahan mo. Huwag na natin pag-usapan dito kung ano-anong nararamdaman mo. Huwag ka nang magpakipot. Hayaan mong kapwa-hunter natin na magpasya. Ang kapal na mukha mong sabihin yan. Pero bakit niya tinutulak si Misay na manalo? Ano bang inaasahan niya na sa tingin niya gagawin namin? Na maghahari ang kasakiman sa amin at pipilitin namin malaglag si Misay para kay Leorio? Hindi mangyayari yun kahit kailan. Dahil ang mga boto ni Leorio nagmumula sa mga independent. Pag natalo si Leorio, malamang lumipat sila ng boto kay Pariston. Pero kung ang mangyari, si Leorio ang matitira, ang mga botong ibinigay sa akin at yung mga hayagang ayaw kay Pariston at Misay, mapupunta kay Leorio. Mapupunta rin sa kanya ang mga boto ng mga taga-Teredin, pati ng mga boto kay Morel na ayaw kay Pariston. Hindi sila lilipat kay Pariston kahit anong mangyari. Nakuha mo ba yan, Misay? Oo, naiintindihan ko na. Ang pangunahing layunin natin, matalo sa botohan si Pariston. Bilang crime hunter, tiwala ako sa kutob ko. Walang katibayan,
at posibleng malinis at walang ginagawang daya si Pariston. Ganun pa man, nasisiguro kong may kaugnayan siya sa underground group. Hindi namin siya hahayaang magpagala-gala sa loob ng Hunter Association. Lumalabas ngayon na kahit si Chairman Netero, hindi siya kayang kontrolin at disiplinahin. Sa eleksyong ito, kailangan naming... Mabuwag ang pamamalakad ni Pariston. At ngayon, ang ikawalong round ng botohan para sa ika-13 chairman nagsimula na.